mga tito, welcome back ulit sa aking YouTube channel tungkol sa ating Rusi Rango 125. So may mga nagtanong kung paano daw kinabit yung gulong, yung brake caliper, at kung ano yung mga bracket na ginawa natin para maikabit siya or para mai-convert papuntang rim 7 or rim set. So guys, eto siya. Ayan na siya ngayon. 9080 yung harap. Tapos 120/70 yung likod niya. So na-discuss ko na rin yan sa episode 1 ko, yung upgrades ni Rusi Rango 125. So guys, ito yung dati niyang gulong. Ayan siya, rim mags 12 inch na tubeless. So ay mga tito, tara i-check natin kung paano nga ba yung ginawa dito sa ating mga gulong converted into rim 17 na rim set. Okay, so simulan natin guys kung anong hub ang ginamit. So simulan natin sa front wheel. Okay, so guys, eto hindi na to stock, hindi na stock yung disc brake na yan, disc plate. Tapos pero itong caliper natin guys, yan yung caliper natin na stock yan. Then so guys, pag tinanggal kasi yung mags, may space na matitira. May space. So ganito yung ginawa natin guys, ilagyan natin siya ng bushing. Ayan, eto siya guys. So ang size niya ay, ang haba niya halos ganito, halos ganyan. Ayan. Tapos ang hub na ginamit natin ay pang XRM. Ayan siya guys. Tapos, ayan, para maikabit yung caliper kasi malayo siya sa plate, sa disc plate. So guys, ganito yung ginawa. Meron siyang bushing dyan, meron din siya dito. Ilagyan na siya na para mag-abot sila. Ayan, para umabot. So guys, kailangan maayos yung pagkakalagay kasi kakalampag siya pag tumagal. So, ganun. So guys, sa kabila naman, ang ginawa naman natin, ayan siya. So guys, nagpalit na nga rin pala tayo ng axle dito. Ayan guys. Ito na may ginawa sa kabila. Noon na guys, wala pa akong speedometer cable. So ang ginawa dyan, meron din siyang bushing dyan. So, ayan. So nakahanap na tayo ng speedometer. Nilagyan na siya ng konting spacer. Ayan. So ganyan lang siya kasimple guys. Tapos ayun nga, rim 17 tayo. Para masilip nyo pa mabuti. Yan, nilagyan na siya ng dalawang washer para sumakto siya. So mga tito, paano nga ba pinagana itong speedometer natin? So medyo nag-struggle tayo dito kasi medyo mahirap talaga. Hindi pala siya mahirap, kumbaga may parts lang na, may isang part na mahirap hanapin. So diniscuss ko na din yun sa aking previous vlog. So ganito lang, explain ko na lang kung paano natin siya napagana. So ganito, bumili tayo ng speedometer cable na pang Honda Beat. Carb type yun. Tapos ayan, speedometer cable. Ayan lang, tapos kinonekta lang natin siya papunta doon. Punta dyan. Tapos after nun, bumili tayo ng speedometer gear seal. Tapos sinalpak lang natin siya dito sa may hub. Binaon lang natin siya dyan. Tapos saka ito ipinatong at saka siya pinasok dito sa fork. Saka nilagay siya ng dalawang washer. Ayan, kasi medyo maluwag yan, baka lumiko-liko tayo. Ayan, ganoon na siya kasimple guys. So ayan, lipat tayo sa likod, sa rear. Ayan guys, so eto na tayo sa likod ng ating Rusi Rango. Okay, so discuss natin kung paano nga ba inayos yung rear nito, yung rear wheel. So ganito guys. So katulad ng sa unahan, naka-mags din siya. Ayan, ganyan siya dati. So 120 ang 120/70, rim 17 din siya, tube type. So guys, ganito. Mga tito, ganito siya in-upgrade.
or kinonvert. So una, ginamit natin hub. Pang TMX. Pang TMX siya guys. Pang TMX. Ayan. Para mas makita nyo malapitan. Ayan. Pang TMX. Tapos gumamit lang tayo ng another bushing. Meron siyang stock na bushing. Tapos dinagdagan pa natin siya ng ayan. Ayan yung haba niya guys. Kung kailangan nyo makita. Ayan. Tapos brake panel guys. Brake panel or hub panel yata tawag dun. So stock din siya guys, pumasok siya. So guys, pasok dyan yung stock dyan na rubber damper. Pasok siya dyan. So stock pa din yung gamit ko dyan. Di pa. Makapal pa din siya kahit stock lang. So sa loob ng 7 years, hindi pa ako napapalit ng rubber damper. So guys, yung taga-hatak ng preno, ayan. Ito. Ayan guys, stock din yan. So may pinalitan lang tayo dito. Yung pumipigil sa preno para pumakat. Hindi ko sure kung ano yung eksakto tawag doon. Basta ito siya guys. Ayan. Yung nasa hub din. Ayan, ito. Yung kasama nito. Ayan. So yan, ginamitan natin siya ng angle bar na pinadikit. Flat bar na pinadikit pala. Ayan. Siya yung nakakabit sa swing arm. Ito. Ayan. Ayan siya guys. Kasi nung yung stock yung kinabit ko dyan, namin pala. Kasi may, ano siya, malayo nung una. So mayroon din siyang bushing dati nung unang convert niya. Nung unang gawa, may bushing din siya. Kaso, pag tapak kong ganyan, sumalpak. Umakat siya, hindi ko siya mahitulak. So ganun, doon ko din na ano yung kapit ng gulong ng Metzeler. So ayun. Kaya ginawa natin, gumawa tayo ng flat bar na binend din natin na magkadikit. Tapos binend natin siya ng konti para umabot siya mismo sa panel hub, sa brake panel. Ayun. Para dumikit lang siya tapos rekta na siya sa swing arm, wala nang bushing. Kaya ngayon, goods na goods yung rides natin. Ayun. Tapos so yun lang naman guys, yung tungkol sa pag-convert natin ng gulong. Karamihan naman stock, maliban lang talaga sa pagkakabitan ng gulong. So guys, nga pala, may mali kasi ako dito. Dapat pala ang ginawang conversion ng gulong natin is hindi ganitong rayos. Okay, magkakanyang rayos guys. Huwag ganyan. Huwag ganyan setup. So may sinasabi kasi sila yung sa wali. So hindi daw siya na, eto mga gantong rayos, hindi daw siya nakalagay sa loob. Nakalabas siya, napa letter X silang ganun magkapatong. So yun, ganun siya guys. So ayun lang naman. So kung meron pa kayong katanungan, so comment lang sa baba. And tatry natin yung masagot isa-isa. Or pagsamahin natin, i-compile natin tapos sasagutin. So ayun guys, so yun lang muna sa ngayon. So ulit, panoorin na kung may mga nababalak dyan mag-upgrade ng kanilang mini bike na Rusi Rango 125, 150. Panoorin nyo na yung previous episode ko, yung episode 1, Rusi Rango upgrades na 7 years old. Ayun. So ayan, see you on my next episode guys. Thank you. So ayun mga tito, see you on my next episode. At papakita naman natin kung paano kinabit yung strip light, yung tail light natin na may brake light at saka signal light. So yun guys, see you on my next episode.